po dahil kapatid ko ang mayor, ako po. Ayaw ko nga eh. Papagod na nga ako dito, 5 taon na ako eh. Ako na yata pinakamatagal na minority sa history ng 120 City Council. Parang laging pinalilitaw dito na ang mga pangyayari bunsod ng pamumulitika namin in particular. Tingin ko mali po yatang akusasyon yun. Bago sususugan ko lang po yung sinabi ng aking mga kasamahan kanina. Pero bago ho yun, parang laging pinalilitaw dito na ang mga pangyayari bunsod ng pamumulitika namin in particular. Tingin ko mali po yatang akusasyon yun. Bago po ako magsalita kanina, sinasabi ko na kami po dito ay walang pagtutol sa pag-aaproba ng mga budget ng mga barangay, particularly po ako, at lagi kong sinasabi at lagi kong pinagmamalaki na ang isang JTB nagsimula, lumaki, at parating lumilingon sa hanay ng barangayan. Alam na alam ko po yung kanilang plight, pero ang hindi ko po nagugustuhan ngayon dito, laging lumilitaw yung salitang pamumulitika, tama-tama. Nandyan na rin lang ang mga barangay official natin. Bakit hindi natin balikan ang lahat? Nagsimula at nagpakita ng merong politikahan dito, yung nagkaroon po tayo ng illegal na sesyon noong July 23. Wala po tayo dapat sesyon noong July 23, dapat tayo ay magkakaroon ng sesyon ng July 30. Lahat yan. Nagkaroon tayo ng agreement, Your Honor. Your Honor, I have the floor, Your Honor. Point of order, Your Honor. I have the floor, Your Honor. Let me finish. I have the floor, Your Honor. Hindi ho tayo pwedeng pigilan dito sapagkat napagkasunduan natin. Kung sinong nagsasalita ay bigyan ng... Kaya ako po binabalik. Bakit? Ayaw niyo bang marinig itong sasabihin ko? Para malaman ninyo. Di ba wala tayong sesyon ng July 23? Nagkaroon kayo ng sesyon. Wala kaming notice. Bumabagyo. Dineklara ng Malacanang, wala nang pasok. Dineklara ng City Hall, wala nang pasok. Tapos magkakaroon tayo ng sesyon. Tanungin natin ang Secretariat kung sila nagpadala ng notice. Order, Your wala. Honor. Ngayon, ang unang agenda, sige na po, may bagyo. Unahin natin kung calamity ang didiscuss. Pero nagkaroon tayo ng sesyon na walang ipinadala sa aming notice. Ano ang una ninyong agenda? Reorganization. Tanggalan kami ng mga komite, tanggalan kami ng mga GO. Yun ang pamumulitika na naganap noong July 23, Your Honor. Bawal po pumalakpak. Point of order, Your Honor. What is your point of order? Your Honor, ano po kinalaman po ng barangay budget sa sinasabi po ng atin pong ginoong... Hindi ko po siya pipigilan. Let's just stick po, Your Honor, patungkol po dun sa pinag-uusapan po natin with regards to yung mga budget po ng barangay, Your Honor. Let us not use this forum as a grandstanding, Your Honor. Hindi po pang grandstand. Let's just stick to the order po, Your Honor. Let's just stick to the topic. Maraming Thank salamat. you sa ating minority floor leader. Okay ka na? Isa lang po. 1 minute po. Okay. Maraming salamat sa tinura ng ating kaibigan mula sa ika-6 na distrito. Kaya ako lang po nasabi yun, dapagkat ang tinatalakay nga natin ay pagpasa ng mga budget ng mga kasamahan natin sa barangayan. Nabanggit lang po yun, binibigyan linaw lang po ni JTB na hindi ho nararapat na laging ipinalalabas na kami namumulitika dito. Inilahad ko lang ho kung kailan nagsimula ang pamumulitika mula noong July 23 pagkatapos na malaman na ang kaming 17 ay sumama sa Batang Maynila, Isko Moreno. Maraming po salamat. Thank you. Councilor Maki Lacson. Magandang hapon po sa lahat. Sana po lumamig na po ulo nating lahat. Una po sa lahat, I would like to make some, hindi ko naman sinasabing correction, but with the indulgence of my good friend Kaloy Castañeda, once upon a time, I was also a barangay chairman. Once upon a time, I was also a director of Barangay Bureau. And once upon a time, on my first term as councilor, his question was the same as mine. I asked, the barangay po ay may fiscal autonomy. Bakit natin pinakikialaman? But I was corrected
At tama po, nasa mandato po ng konseho na questionin po ang mga barangay budget na may kalabisan. So, karapatan po ng konseho na dumaan talaga ang budget ng mga barangay sa City Council para magkaroon din po ng check and balance. Number 1. Number 2, ang kanina lang po natin pinag-uusapan, kaya sabi ko po sana lamig lang po ng ulo, pinag-uusapan lang po natin kanina suspension ng rule. Lahat naman po tayo rito, ipapayag na aproba ng budget. We can agree to disagree, but with the indulgence of everyone, pwede po ba sundin muna natin yung pinapasa nating barangay budget? Kasi po yung mga barangay chairman, hindi po sila nagpunta rito para makinig ng away natin. Pwede po ba ipasa muna natin yung budget nila, tapos mamaya po, ituloy na po natin yung disagreement natin. That is all, Your Honor. Maraming salamat. Councilor Fogabante. Thank you, Your Honor. Your Honor, napansin ko lang, nalilihis po kasi tayo eh. Maganda yung sinabi ni Consel Maki Lacson na ang pakay po natin ngayon maaprubahan yung budget. Sa simpleng suspension of the rules po, humahaba pa yung usapan natin. Ngayon, balikan ko lang po yung sinabi ni Consel yan kanina na mas respectable apparently kung ilalagay sa agenda yung pag-approve ng budget kaysa naman sa after ng agenda. No? So, nais po ba ng Consel ng kabilang grupo na tapusin muna yung usapan ngayon, pauwiin muna yung mga chairman na nagpunta galing sa barangay nila, nagsasayang ng oras nila dito, pauwiin muna, wag paprubahan yung budget, pag-usapan, pag-debatihan, saka pabalikin pa pagtapos para aprubahan? Kasi umahaba lang po tayo eh. Maraming salamat po. Maraming salamat. Councilor Joey Uy. Thank you, Mr. President. Alam niyo, totoo yung sinabi ng kasama ko sa ikanim na distrito na naabala yung ating mga punong barangay o barangay official. Kaya nga, tama rin yung sinabi ng kasama kong konsyal sa ikalawang distrito, pare-pareho naman doon tayo hindi namumulitika. Kagaya nga na sabi ko nung una, nung ako'y una naging konsyal noong 2004, hindi na po pinapupunta kahit chairman, secretary o wala man lang representative. Dahil yan, kung sinasabi ng ating kasamang konsyal sa ikalawang distrito na kailangan busisiin natin, siguro dito pa lang sa ating kasamang konsyal sa Liga Representative, doon pa lang, tignan na po ng Liga kung may discrepancy doon sa mga budget nila. Ngayon kung wala, sa aking pong pananaw, siguro dapat ito na yung maging huling punta ng mga barangay official dito. Kasi, gaya nga nasabi ko, naabala po sila. Pero wag naman, Councilor Joey Uy. Wag nang huling punta to. Wag nang huling punta. Wag namang huling punta nila ng mga chairman natin. Hindi, ang ibig ko sabihin, wag na po nating papuntahin yung mga barangay official para nakakapag-function po sila doon sa kanilang barangay. Dahil kung may discrepancy nga doon sa budget, ayusin na po natin dito pa lang. Dahil hindi naman po lulusot sa city budget yan kung walang kung may discrepancy o may pagkakamali, kung di nagbalanse. Kaya sana po, kung amendahan na natin yung ordinansa natin para sa susunod, pag dumating yung budget nila, pumasa, i-advise na lang natin, i-advise na lang ng Barangay Bureau na pasa na yung budget nila. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Councilor Philip Lacuna is recognized. Maraming salamat po, Your Honor. Siyempre, Your Honor, hindi naman po pwedeng hindi ako tumayo dahil labing isang taon din ako naging punong barangay at presidente ng Liga ng mga Barangay. Kailangan, Your Honor, hindi rin ako mapahiya sa mga kapwa punong barangay dito. Anyway, Your Honor, sa ating pong balitaktakan, sinabi po nila marami pong dinadaanan po yung budget, dumadaan kay DILG. Yun po yung mga hindi po kailangan. Fact remains po, Your Honor, that under local RA 7160, Your Honor, likewise known as the Local Government Code, malinaw na malinaw po na under po sa batas, kailangan po talagang dumaan ng barangay budget sa sangguniang panglungsod.
kahit saan po, Your Honor, sa iba pong sinasabi, binabanggit. Yung sa congressman po, yung 20% lang po yun ng Barangay Development Fund, yun lang po. Pero malinaw po sa batas, hindi po to ordinansa, Your Honor, na kailangan po talaga dumadaan sa City Council ang kanila pong barangay budget. Ngayon po, Your Honor, tama po yung sinabi ng butihing Konsehal Joey Uy na noong panahon po niya, noong 2004, hindi po naman kailangan magpunta pa po dito ng mga barangay chairman para sa barangay budget. In fact, nung ako po'y una naging konsehal, noong 2008, Your Honor, hindi po talaga pinapupunta ang mga barangay chairman. Your Honor, just to give you a history, Your Honor, taon po 2009 po yata, nung ito po ay pinanukala. Ito po ay based sa request po ng dati pong Vice Mayor, Your Honor, during that time. Kung saan po sinabi, Your Honor, na pinapupunta nga dito yung mga barangay chairman para po sa approval. But then, Your Honor, maganda naman po yung suggestion ng dati pong Vice Mayor during that time. Kasi yun nga po, nakikita po natin, nakakadaupang palad po natin ang atin po mga punong barangay. But for the record, Your Honor, wala po tayo ditong dinidisapprove, Your Honor, sa akin pong alaala. Lahat po sila ay ina-approve po natin. Ngunit kung sa tingin po ng butihing Konsyal Kaloy Castañeda at ni Joey Uy, na mas gusto nila na hindi na nagpupunta po dito ang mga chairman dahil abala pa, gumagastos pa sa pamasahe. Your Honor, bilang the minority floor leader, ako po'y sumasang-ayon. Huwag na rin po sila papuntahin, Your Honor. Ako po'y sumasang-ayon po sa kanila pong gusto, Your Honor. Councilor Monye Pangco is recognized. Yes, Your Honor. Ganun din po sa akin. Dapat po, hindi na sila papuntahin talaga dito. Dahil matagal na din po ako naging konsehal, naging barangay chairman din po ako. Kaya natin pinapapunta ang barangay chairman noon kasi sabi nila, pag may mga katanungan tayo sa pondo, sa budget nila, ay pwede natin freely gawin. Pero wala naman nangyayaring ganun eh. Kasi lahat naman aprobado na eh. So siguro kung may question lang tayo sa mga barangay budget, yun na lang ang mga papuntahin natin. Pero kung ganyan lang, deem approved na lahat, wag na natin silang pagurin. Dahil mga pagod na po yan eh. Yung mga barangay chairman natin, mga barangay officials natin. So yun lang po. At nung isang linggo, naalala ko rin po, nagpa-picture muna tayo bago natin aprobahan yung budget ng District 5 at ng mga ibang distrito. So siguro, Your Honor, mag 1 minute recess muna tayo ngayon at magpa-picture muna tayo. No, para yung mga barangay chairman, hindi na mag-intay sa itaas. Yun lang po, Your Honor. Councilor Elmer Para. Your Honor, maraming salamat po. At unang-una po, ako po ay humihingi ng dispensa sa lahat po ng mga punong barangay at hanay po ng barangay na nandito ngayon. Sa kaalaman po ng lahat, importante rin naman po na malaman nila at makita yung nangyayari po sa atin sa session ngayon. Nabanggit na rin naman po yung noon at ngayon. Siguro naman po yung noon at ngayon may diferensya naman po talaga. Nais lang din po naming linawin na kaya po naabala rin yung mga punong barangay na nandito ngayon dahil naimbitahan pa sila na pwedeng hindi naman pala. Katulad ng mga binabanggit nyo na noon wala naman pala. At ngayon, meron naman pala na pinapupunta sila. Kung gano'n naman po yung usapan, bakit po natin pinapupunta pa kung wala naman silang problema? At yung sinasabi nyo po kasi dati gano'n yung usapan, dahil po dati may nakita po kami na dapat ayusin ngayon. Yun lang po. At kalituhan ko na rin po, katulad po nung sinabi ni Consel Philip na minority daw siya, kami minority din. Kanina po ba siya nakabilang talaga? Sa majority o sa minority? Sa pagkakaalam ko po, 17 yung majority, 4 yung minority. Tapos kami po, 17 din na independent. Kapag sumama po sa amin sa minority, Point of order, Your 21 Honor. na po kami. Yun lang po, Your Honor. Nakakalito na po kasi. Councilor Philip Lacuna. Point of order lang, Your Honor, out of topic. Councilor Kaloy Castañeda. Maraming salamat po, Your Honor. Unang-una po, ako po ay taos-puso nagpapasalamat kay Konsehal Philip Lacuna sa pagpapaliwanag niya doon sa sitwasyon ng mga barangay chairman. Ibig sabihin, inirekomenda niya na rin na sana wag nang pumunta rito ang mga punong barangay katulad ng mga naunang panahon
Dahil sa kagustuhan lamang natin na makahalubilo sila. Ang sabi nyo, gusto nyo sila makahalubilo. O di, yung mga konsehal dapat bumaba sa mga barangay at kumustahin sila. Hindi sila papupunta rito para masabi lang na makahalubilo sila. Tayo ang bumaba sa mga barangay. Pero wag na natin sila papuntahin dito. Inaabala lang natin sila. Kailangan po, Your Maraming Honor. salamat. Meron pa po bang nais magsalita? Your Honor, karagdagan lamang po. Nabanggit po na napagkasundoan ng majority nung unang panahon na papuntahin dito sila. Baka naman po pwede na mapagkasundoan din natin na kapag naaprubahan na ng city budget, wag na natin papuntahin dito ang mga punong barangay, bagkos ang papuntahin na lamang at questionin natin yung mga may mga problemang barangay budget. Yun lamang po, Your Honor. Maraming salamat po. Maraming salamat. Councilor Bobby Lim is recognized. Maraming salamat po, Your Honor. Your Honor, pinag-uusapan ho natin dito is barangay budget. May tanong lang ho ako. Sino sa mga konsehal ngayon nandito na nakitang kung ano yung nakasulat sa barangay budget? Sasabihin natin, pag pumasa sa budget, pag pumasa sa barangay, pag pumasa sa DILG, lahat pumasa. Diba? Kailangan na natin ipasa. Hindi ho ministerial ang pagpasa natin ng budget ng barangay. Dadaan at dadaan sa atin, titignan natin kung tama o mali. Nagtatalo tayo ngayon ng isa sa atin, hindi nakita kung ano nakasulat dyan. Okay, glance ko lang. Andyan pa rin ang military, police, equipment. Wala na lang dyan is bala, nawala lang dyan repair of train, repair of aircraft, repair of seacraft. Ngayon, tanong ko, tama ba ako may nakalagay dyan military supply? Sino sa inyo pwede magsabi sa akin na walang nakalagay na military supply? Glance ko lang yan. Your Honor, 1 minute recess. 1 minuto. Pero sana naisip naman po natin, tayo na lang ang lumabas. Sana hindi na tayo naghikayat at sinabi pa na umiwas kayo ng baha. Doon kayo magdaan sa skyway at tuloy ang ating salo-salo. So again, Your Honor, as the minority floor leader, it is my humble opinion that there was no special session. It was a election. Kami po'y nag-object sa reorganization kung kaya po't kami po'y naging minority. Pumasok po kami sa takdang aral based on rules, in my opinion. Pumasok kami ulit ng July 25 sa kasagsagan ng bagyo dahil kailangan po magkaisa ang minorya at mayorya para po ipasa ang calamity, para po magastos po ng barangay ang kanila pong mga calamity funds. Again, hindi po to personalities, Your Honor. Hindi po dahil kapatid ko ang mayor. Ako po'y halal ng bayan, Your Honor. At tulad din ng pagkakahalal po sa akin ng bayan, ako po'y hinalal ng mga kasama ko sa minority. Ayaw ko nga eh. Napapagod na nga ako dito. 5 taon na ako eh. Ako na yata pinakamatagal na minority sa history ng 123 City Council. But Your Honor, ako po yung tipong hindi po taong aatras sa hamon. Challenge accepted, Your Honor. Maraming salamat po. Maraming salamat, Councilor Philip Lacuna. Your Honor. Councilor Irma Alfonso Uson Thank is you, Your recognized. Honor. Your Honor, tama po yung sinabi ni Konsehal Philip Lacuna na papasok tuwing Tuesdays at Thursdays. Yun po, kung hindi naideklara ang recess at babalik ng June 30. How then will we know kung meron bang session o wala? I was at home kahit baha ang bahay ko, waiting for any notice or information na magkakaroon dahil alam ko naman po na state of calamity. Kahit baha ang bahay namin sa loob, naghihintay pa rin ako kahit na alam kong may recess, Your Honor. Thinking na magkakaroon kami ng special session, Your Honor. Napakalinaw po na nagkaroon tayo ng recess
ang resumption ay June 30, Your Honor. We were acting on that premise, Your Honor. Thank you. Maraming salamat po, Councilor. Your Honor. Councilor DJ Bagachi is recognized. Yes, Your Honor. Thank you. Your Honor, what I know is that we keep talking about the last session, but what's important is today's session po. Yung nangyari po ngayong araw na may Point of order, 17 Your Honor. 1 minute recess, declare by the chair. Ordinansa sa lupon ng Inyejero at Pagawaing Bayan. Meron po bang tumututol? Sapagkat wala pinagtitibay. Ginoong Tagapangulo, wala na po tayong pag-uusapan. Minumungkahi ko po na ibalik ang panatuntunan ng kapulungan. Meron po minumungkayan po ng mayorya. Meron po ba Personal tumututol and sapagkat collective wala? privilege, Your Honor. Councilor Yanyan Ibay is recognized. During the last session po, I just found out right now that you guys reorganized and amended the said committees po and removed the Committee on Youth Welfare and Sports Development. I'd just like to ask why po. First and foremost, I consider myself capable enough to hold such committee. So I'd just like to ask why there is a need to remove the Committee on Youth Welfare and Sports Development. Your Honor, kayo na po nagsabi na pag nasa iyo ang batas, sa akin po yung committee na yon. So I'd just like to ask why. Majority Floor Leader? Your Honor, we reverted back to the status of the internal rules prior to the assumption of office of Councilor Yanyan Ibay. It is the discretion of the majority, and a precedent was already set before we assumed office, before we all assumed office last elections, Your Honor. Councilor Yanyan Ibay? But besides that, why is there a need to reorganize? Your Because Honor, that's Majority under Floor Leader? Republic Act 11768. So Your Honor, I don't think the majority, we don't need to justify our discretion in amending the internal rules. If there's a question as to the procedure or legality or alleged infirmity, it may be questioned in the proper forum, but not in this session hall, Your Honor. So it was decided by the majority that we will revert back to the standing committees as was listed prior to our assumption of office last election, Your Honor. Your Honor, inuulit ko po ang aking mungkahi na ipagpaliban na ibalik ang alituntunin o panuntunan ng ating kapulungan. Meron po minumungkayan po ng mayorya. Meron po bang tumututol sapagkat wala pinagtitibay? Minumungkahi ko po na tapusin na po ang sesyon sa araw na ito. Meron pong mungkaya po ng mayorya. Meron po bang tumututol sapagkat wala pinagtitibay?